Babasahin ang salita ng ating Panginoon sa awit 145:1-2. Ang kadakilaan ng Diyos at Hari ko, aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Hallelujah! Lahat na may buhay at hininga ay magpupuri sa ating Panginoon. Kapatid, ikaw ay may buhay. Kaya ikaw ay magpuri sa ating Panginoong Jesus ngayong umaga. Hallelujah! We worship you, Jesus. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lambak at bundok. Kung may alinlangan, sa Diyos katiyakan. Ako'y magpupuri, ano man ang mangyari. Papuri sandata, ako ay aawi. Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri, ano man ang damdamin. Ang Panginoon ang bahala sa akin. Ang pagpuri sa data, higit pa sa tunog, higit pa sa tunog. Ang sigaw ay papuri, ang Diyos ay maghari. Hallelujah! Hanggat nabubuhay, di mapipigil purihin ang Panginoon. Purihin mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Panginoon. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ay buhay, sa Diyos ang papuring alay. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Patuloy ka namin papupurihan aming Panginoong Jesus sa magang ito. Ikaw ay dakila, ikaw ay hari, ika'y namatay at bumagong muli. Ikaw ay tapat, ikaw ay tunay, sa'yo ay wala nang makakapantay. Ikaw ay dakila, ikaw ang hari, ika'y namatay at bumagong. Ikaw ay
dinadaanan sa lugaring ito. Lift up your hands to the Lord because He cares for you and He loves you. Gawin mong panalangin, church, itong awiting ito para sa ating Panginoon. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah. Come on, church. Let's sing. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Once again, church, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 ikaw kang katulad. Jesus, sa'yo ang kapurihan mo, church, agwalatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatangal sa buhay ko.
itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Just the voice and pupurihin ka. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka. Sa awit, itataas ang aking tinig, itatangal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Oh, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Sino po nakakuha ng kalakasan, ng kapayapaan, ng kapahingahan? Amen. Praise the Lord. Amen. Now, listen now mga kaibigan, just in case po medyo na-late kayo at hindi po kayo nakasama dun sa mga nakaawit, nakapagpuri, napagpala ng ating Panginoon, may second act pa po tayo. So, wag po kayo mag-alala, makakabawi po kayo. And allow me to share, mga kaibigan, ito pong mahalagang mensahe about praise and worship. Now, alam po natin, napakahalaga na tayo po ay nakakapagpuri, nakakapanambahan. Bakit po? Dahil bumababa ang presensya ng ating Panginoon. Amen. At pag bumaba ang presensya ng ating Panginoon, bababa din yung kanyang masaganang pagpapala. Amen. And we're declaring ngayong tanghaling ito, bababa ang kanyang masaganang pagpapala. Kaya lang, let us also be realistic. May mga pagkakataon po sa ating buhay, gusto nating mag-praise, mag-worship, but somehow struggle tayo. Parang ang hirap-hirap. Ito po yung mga pagkakataon, maaring may mga humaharang, humahadlang sa atin. Wala pong iba kundi ang kaaway. So what can we do? Now, hopefully meron po tayong mga pick-up sa pamagitan po ng mensaheng aking pinamagatang papaano makakapagpuri sa Diyos ng matagumpay. Now, unang-una po, we need to understand ano po ba yung pagpupuri para magawa natin. So, tinignan ko po doon sa Greek and Hebrew lexicon at ang sabi po about praise or pagpupuri, it came from the Hebrew word halal, which means to make a show, boast, celebrate, glorify, and be foolish. Now, pakisabi nga, make a show. Parang concert. Now, understand mga kaibigan, yun po yung ginawa natin kanina. May mga umawit, may mga tumugtog, merong mga sumayaw. These are the very things na parang nakikita rin po natin sa concert. Kaya lang mga kaibigan, iba po ang kinakantahan doon sa concert. Dito sa loob ng iglesia, yung hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang ating pong kinakantahan. Now, meron nga po mga kaibigan, nakakapag-comment doon sa ating mga video at criticize tayo doon sa uri ng ating pong pagpupuri. Ano sabi nila, parang nagko-concert naman kayo riyan.
Now, listen now. Yun po ang kahulugan, mga kaibigan, ng pagpupuri. To make a show, to boast. Hindi ng ating po mga talento, ng ating mga kakayahan, kundi nagbo-boast, nagmamalaki po tayo doon sa kadakilaan, kapangyarihan, kabutihan ng ating Panginoon. Yun po yung ating ginagawa. Now, ang sabi pa nga po riyan, be foolish. Kaya nga po, may mga pagkakataon, I don't know kung may nakapagsabi na sa inyo, ayokong dumalo dyan sa born again, para mga buwang again kasi yung born again, para mga may tililing na, para mga nasiraan na, iyak ng iyak, para mga dar na, patay, panay taas-taas pa ng mga kamay. Pakitanong mo nga yung katabi mo, nagtataas ka rin ng kamay? Huwag po kayong mahiya, hindi natin dapat ikinahihiya yung pagpupuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun yung nais ng Diyos. Do you remember yung may pagkakataon po, itong si Haring David, sinalubong po niya yung kaban ng tipan, simbolo ng presensya ng Diyos. Ano yung kanyang ginawa? Hinubad po niya yung kanyang kasuotang panghari at nagsasayaw po siya na halos hubot-hubad para po doon sa kaban ng tipan. At siya po ibinatikos nung kanyang asawa. Without realizing, mga kaibigan, this is part of what true praising is. Kaya mga kaibigan, hallelujah, mamaya pag tayo po nag-praise uli, sumayaw ka na, itaas mo na ang kamay mo, umawit ka na ng buong lakas mo, merong mangyayari. Amen po ba? Now, what about yung tinatawag na worship or pagsamba? It came from the Hebrew word, shawkao, which means to bow down, fall down, give respect, or humbly ask. Napansin po ba ninyo yung first portion ng ating praise and worship, talaga naman po masasaya yung ating mga inawit. Amen po ba? And then, yung second half, mga kaibigan, medyo malumanay yung ating po mga inawit. At kung napansin po ninyo, meron mga nagluhuran sa inyo. Meron po mga nagpatira pa. Meron po mga nag-iiyakan na. Meron po mga nananalangin, maaring humingi ng habag, humingi ng kapatawaran sa Diyos, maaring humingi ng kagalingan, at kung ano-ano pa. Amen po ba? Yun po ay bahagi ng pag-worship. Now, I want you to understand, mga kaibigan, lahat po ito, yung praise, yung pag-worship, ginawa po ni Haring David. At meron po mga lessons that we can learn mula po doon sa kanyang buhay. And I hope makakatch tayo nung anointing, nung pagpipraise, pag-worship na naroon po sa Kanya. And nung pinag-aralan ko po yung Kanyang buhay, meron po akong 3 bagay na natutunan which I would like to share to everyone. Unang-una po, para makapagpuri na matagumpay, dapat alalahanin natin yung kadakilaan ng Diyos. Pag sinabi natin kadakilaan ng Diyos, it means yung kalakihan, kataasan, at pagiging higit sa lahat. Bakit po mahalaga ito? Kasi pag inunawa natin na ang kaharap po natin, ang ating inaawitan ay hindi simpleng tao lang, kundi yung lumikha ng lahat ng bagay, maging tayo, hindi po natin maiiwasan ang magpuri, ang magpasalamat sa Kanya. Amen. Yung po mangyayari. At ito po yung isang bagay na laging nasa kaisipan ni Haring David. Gaya nga po dito sa unang Kronika, chapter 29, beginning verse 10. Sabi po, sa harapan ng mga tao, tuwan-tuwa si David na nagpuri kay Yahweh. Sinabi niya, purihin kayo magpakailanman Yahweh, ang Diyos ni Israel na aming Ama. Sa inyo ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan at kayo ang naghahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilan at kayo nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinasasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang inyong maluwalhating pangalan. Now, listen now mga kaibigan. Dito po, maikli lamang yung passage, pero 3 ulit po niya binanggit yung pagiging dakila ng Diyos. Dito po, pinapakita niya, sinasabi niya, wala pong maaaring pumantay doon sa kapangyarihan ng Diyos, doon sa yaman ng Diyos, doon sa habag ng Diyos, doon sa pag-ibig ng Diyos, doon po sa kanyang kabanalan. Now listen now mga kaibigan, kung lagi po nating nais na tayo nakakapagpuri sa Kanya, kinakailangan lang po buksan din natin yung ating mga mata
tumingin tayo doon sa kalawakan. Tignan mo yung mga bituin, tignan mo yung buwan, yung araw, tignan mo yung mga planeta. Hindi sila nagbubungguan. Tignan mo yung sarili mo. Out of so many billions of people, wala kang katulad. Hallelujah. Unique ka, nag-iisa ka. Ganong kagaling yung ating manlilikha. Ganong kakapangyarihan yung ating dinadakilang Diyos. So nakukuha po ba natin mga kaibigan? And when we remember yung kataasan, kapangyarihan, yung pagiging higit sa lahat ng ating pong Diyos, hindi po natin maiiwasan ang papurihan siya. Amen. Now, pero nais ko rin ipaunawa na bukod po doon sa unawa ni David, yung kadakilaan ng Diyos, naranasan din po niya yung bagay na yun kung kaya't lubusan ang kanyang pagpupuri sa Kanya. Let me ask you, sino po nakaranas doon sa kapangyarihan ng Diyos? Sino nakaranas ng mga himala ng Diyos sa kanyang buhay? Taas ang kamay, balikan mo, alalahanin mo yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan mo. Hindi mo maiiwasan ang magpuri rin sa Kanya. Ito po yung ginawa ni David. Another instance sa kanyang buhay, binalikan niya. Sabi niya dito sa 1 Samuel 16, nakapatay na po ako ng mga leon at mga oso. Isasama ko po sa mga ito ang Pilisteyong iyon sapagkat ang nilalait niya ay ang hukbo ng Diyos na buhay. At idinugtong pa ni David, iniligtas ako ni Yahweh mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Pilisteyong iyon. Now, sino po ang kausap dito ni David? During that time, bata pa po siya. Walang iba kundi si Haring Saul at dinidiscourage siya. At sabi, hindi mo kayang harapin yung higanteng yon. Sanay iyon sa labanan. Hindi mo matatalo yon. At dito po niya binanggit ito mga bagay na iyon. Hindi po siya nagmagaling doon sa sarili niyang lakas. Sino po ang kanyang ipinagmagaling? Sino ang kanyang itinaas? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Sinabi niya, iningatan ako ng Diyos laban doon sa mga oso, laban doon sa mga leon. Iingatan din ako laban dito sa higanteng ito. Magtatagumpay ako. Listen now. Hallelujah. Kung tayo po magmamayabang, wala tayong ibang dapat ipagmayabang kundi ang ating Panginoon, ang Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Siya po yung ating itaas. And listen mga kaibigan, makakapagpuri po tayo na malaya sa ating Panginoon kung ang ating pong tinututukan ay yung Kanya pong mga himala sa ating buhay at hindi yung kalakihan ng ating mga problema. Yung po ang problema sa atin. Minsan nakafocus tayo doon sa malalaking problema. Pero pag nakafocus po tayo doon sa ating malaking Diyos, I'm telling you, liliit yung mga problema na yan. Makakapagpuri ka ng buong kalayaan, kaibigan. Amen po ba? Now, let me continue with this. Hindi po sarili pinagmalaki ni David, kundi ang Diyos at naranasan na rin niya yung kanyang kadakilaan. Kaya nga po tayo mga kaibigan, balikan mo lang yung mga himala na ng Lord sa iyong buhay. And I'm telling you, makakapagpuri ka. Kaya nga po, lagi kong inaalala mga kaibigan, especially as I look on how many people we have right now. Mga kaibigan, nagsimula po tayo 14 yung first service natin doon sa abandonadong bahay several years ago. Pero tignan ninyo kung asan na tayo. Nasa isang malaking lugar na tayo. In the thousands na rin po ang dumadalo every Sunday. God has taken us to a lot of places as well. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Now, let me say this as well. Tulad po ni David, dapat din po natin maging kagalakan ang magpurit manambahan sa Diyos araw-araw dahil isa itong malaking pribileyo. Let me ask you, gaano po kayo kadalas na nakakapagpuri sa ating Panginoon? Now, I do hope, hindi lamang po every Sunday, I hope every day ng ating po mga buhay, nagpupuri tayo, nagpapasalamat tayo sa ating Panginoon. Ito po kasi ang malungkot, mga kaibigan, marami mga tao, we miss on this privilege, on this responsibility na tayo po ay nakakapagpuri sa ating Panginoon. Pero if we look at this as a privilege, pribileyo, mga kaibigan, gagawin po natin ito. Tingnan po natin si David, mga kaibigan, para sa kanya, kasiyan, kagalakan niya, hindi pilit. Pakisabi mo nga sa katabi mo, hindi dapat pinipilit. Kasi nakakalungkot, marami sa atin, minsan pinipilit pa eh. Pinapangakuan pa, sige na, dumalo ka. Ha, mamaya papakainin kita. Pagdating mo doon, ha, lalabas tayo afterwards.
Listen now mga kaibigan, hindi na po dapat yung mga bagay na iyon. Amen? Kung meron mang pagkain, kung meron mang kabusugan, narito na yon sa presensya ng ating Panginoon. Narito yung kanyang masaganang pagpapala. Tingnan po ninyo, ito pong si David uli. Ang sabi niya, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Hindi ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihin, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Listen mga kaibigan, hindi po lahat nakakapasok sa presensya ng ating Panginoon. Bagamat napakarami natin ngayon hanggang doon sa likuran. Yung iba nakatayo na, naubusan na yata tayo ng upuan. But I want you to understand, mas marami po yung mga tao na naroon sa labas. Ang dami. In the thousands, even in the millions, mga kaibigan, yung wala dito sa loob. Bakit tayo naririto? I'm telling you, ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, wala makakalapit sa Kanya, maliban na sila ay dalhin ng Kanyang Ama sa Kanya. So mga kaibigan, hindi po ito aksidente na kayo ay naririto. Hindi po kayo basta pinagtulakan lang ng kung sino. Inakay po kayo rito ng Diyos. Dinala kayo rito ng mga anghel para kayo po makapagpasalamat, makapagpuri rin sa Kanya. Amen po ba? Now, listen na mga kaibigan, kung unawa natin ito, o nga naman, out of so many people, isa lamang ako dun sa kukunti na nakakapasok sa presensya ng ating Panginoon. O nga naman, iisa lamang din, o kabilang ako dun sa iilang piraso ng mga tao na nakakaranas ng presensya ng pagpapala ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kaibigan, hallelujah, magpuri po tayo araw-araw. Praise the Lord kung narito tayo pag Sunday, pag Wednesday pa. Pero mga kaibigan, kahit doon sa loob ng inyong tahanan, wherever you are, pwede kayo magpuri, pwede kayo magpasalamat sa Panginoon. Mararanasan pa rin natin yung kanyang dakilang presensya. Amen po ba? So that's what we need to be doing. Let me go doon sa pangalawa. Hallelujah. Para makapagpuri na matagumpay, alalahanin mo ang kabutihan ng Diyos. Sino po rito nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay? Hallelujah. Nakaranas po ba kayo, mga kaibigan? Kung ganon, meron po tayong ipagpapasalamat. Meron tayong ipagpupuri sa Diyos. Tingnan po natin, balikan natin, ito pong si Haring David. Dito po, ang sabi niya, pag-uwi ni David upang batiin ang kanyang pamilya, sinalubong siya ni Michal, yung kanyang asawa, na may ganitong pagbati. Dakilang araw ito sa hari ng Israel na parang baliw na nagsasayaw sa harapan ng mga aliping babae ng kanyang mga tauhan. Sumagot si David, ginawa ko iyon upang parangalan si Yahweh sapagkat sa halip ng iyong ama at ang kanyang sambahayan, ako ang pinili ni Yahweh na namuno sa Israel. At patuloy pa ako magsasayaw upang parangalan si Yahweh at gagawa pa ng mas masahol dito. Now, ganun po yung uri ng pagpupuri niya. Kasi unawa niya yung kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Unawa niya, imposible para sa isang mahirap na pastol makapag-asawa ng prinsesa. Lalong imposible para isang mahirap na pastol maging makapangyarihang hari ng bansang Israel. Pero makinig po kayo, walang imposible sa ating Diyos. Kapag nalugod ang Diyos sa atin, maging tayo, kaya tayong iangat, itaas ng ating Panginoon. Kaya listen mga kaibigan, tularan po natin si David. Huwag po tayo nahihiya doon sa ating mga ginagawang pagpupuri. Minsan mga kaibigan, di ko alam, parang meron yatang something dyan sa ating mga kili-kili. Di ko alam, hindi man lamang natin maitaas. Hindi man lamang po natin maiwagayway sa ating pong Panginoon. Hindi man lamang natin maipalakpak yung ating mga kamay na yan. It's as if parang mahal ang bayad dyan sa ating mga palakpak na iyan. Listen now mga kaibigan, kung ito nga po hari, ginawa niya yung parang isang baliw na bagay, yung parang isang hangal na bagay. Eh sino po tayo para hindi rin talaga magpuri sa ating Panginoon? Kaya mamaya bumawi ka kay Lord, itaas mo yung iyong kamay, iwagay-iway mo, ipalakpak mo, umawit ka ng buong puso sa ating Panginoon. Amen. Alalahanin mo yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Wala po ba tayong pagpapala sa ating Panginoon at hindi tayo makapagpasalamat, makapagpuri sa Kanya? Now, I say, mas hindi po yung pagpupuri na David dahil alam niya ang malaking pagpapalang tinagap niya mula sa Diyos. Marami din po tayo mga pagpapala na dapat nating inaalala
upang lagi ding nakakapagpuri sa Kanya. So let me share mga kaibigan, yung mga ipinagpapasalamat po nitong si David. Ang sabi niya rito mga kaibigan, awit 103, si Yahweh papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaliligtaan mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanan siya ang nagpapatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya tabag. Sa sarili ang dulot niya ay kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Ito po yung kaibahan ni David doon sa maraming tao. Bakit siya nakakapagpuri? Bakit siya nakakapanambahan? Na tunay nakalugod-lugod sa Diyos. Kasi lagi po niyang inaalala, hindi niya kinalilimutan yung kabutihan ng Diyos sa buhay niya. But let me ask you, sino po rito nakagawa ng mga kasalanan, patuloy na nakakagawa ng kasalanan, pero nakakaranas din ng habag ng pagpapatawad ng Diyos? Amen? Hallelujah. Sino po rito nakaranas magkaroon ng sakit, pero naranasan yung pagpapagaling ng Diyos sa Kanya? Hallelujah! Sino po rito nabingit sa kamatayan, muntik na madisgrasya, pero iningatan ng ating Panginoon? Hallelujah! Ipalakpak mo yan, ipasalamat mo sa Diyos iyang. Amen! Sino po rito sa atin, maya't maya nakakaranas ng mga panghihina, pero maya't maya, pinalalakas na muli ng ating Panginoon, nare-revive, nare-restore. Amen. Lahat po tayo mga kaibigan. At kung titignan po natin mga kaibigan, we have much reasons para po talaga pasalamatan, purihin ang ating Panginoon. But how is it, Pastor, na ang dami sa atin struggle, nakakalimutan magpuri sa Diyos? Could it be dahil mali po yung focus natin? As I've mentioned, baka doon sa problema po kasi tayo nakafocus hindi doon sa mga blessings ni God. That could be one. Maaaring iba, nakafocus doon sa hinihintay na mga pagpapala, yung mga ipinagpe-pray lang nila, yung mga malalaking himala. Missing out doon sa mga maliliit na blessings na ibinibigay ng Lord sa Kanya. Now, let me ask you mga kaibigan, sino po rito nagpasalamat sa Diyos? Buhay pa siya. Nakagising siya kanina. Amen. Yun po, malaking pagpapala. Especially if we consider, marami po mga tao, mga kaibigan, hindi rin po nakagising na kanina. Pero tayo nakagising pa. Malalakas pa. Naririto pa. Nakakapagpuri pa. Pagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Now, let me point this out. Lagi pong isa puso ang pagpapala ng Diyos, malaki man o maliit, upang laging may naalala at ipinagpapasalamat. If I ask you right now, mga kaibigan, ano laman ng ating mga puso? Kunwari, ibubulat-lat ni Lord yung ating mga puso. Ano kaya ang makikita? Now, for some, baka galit sa mga nalob, hinanakit. Yan yung makikita. And that could be the reason why kung bakit lumalabas sa ating po mga bibig, yung mga galit, yung mga hinanakit, hindi tayo makapagpasalamat. Kasi sinabi na ng ating Panginoong Jesucristo, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kung alam po ng ating mga puso, ng ating mga kaisipan, mga negatibong bagay, yon yung ilalabas ng ating mga bibig. But listen now, kung alam po nito, ay yung mga himala ng Diyos na ating pong inaalala, gaano man kaliliit ang mga bagay na ito. I'm telling you, maya't maya, makakapagpuri tayo, maya't maya, makakapagpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Gaya nga po nasabi ko marami hindi na nakagising itong araw na ito, pero ngayon nakagising pa tayo. Meron po gustong kumain, maraming pera, pambili ng pagkain, pero may sakit, hindi makakain, pero tayo tuloy-tuloy nakakakain. Yung iba, ang gagara ng mga sasakyan, Mercedes-Benz, BMW, Lamborghini, Ferrari, at kung ano-ano pa. Hindi ma-drive. Hindi ma-drive. Oh, bakit? Oh, hindi na ako magiging political. Okay, so alam na natin. Now, listen na mga kaibigan. Pero tayo, malaya tayo. Hindi ka naka-Senate arrest. Naririto ka. Nakakapagpuri ka, nakapunta ka rito ng buong kalayaan.
Hindi po ba pagpapala yung mga bagay na yan, mga kaibigan? Amen. So mga kaibigan, kinakailangan lang po alalahanin natin yung mga kaliit-liitang bagay. Ako nga lang kanina pinagbalaki ko rito maliit na pagpapala ng Lord sa akin Kasi no last Tuesday, namalengke po ako. Parang medyo naparami yung napabili ko. Mahigit 1 linggo na yata. Ay, pare gulay lang naman mga kaibigan dahil yun ang hilig namin kinakain. Ang dami-dami kong bit-bit. Kaya sabi ko, teka, maka-message ka kay Sonia. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Nag-message ako, hindi man lamang nasin. Sinasabi ko sa kanya, salubungin mo ako sa ibaba dahil naroon po sa 3rd floor yung aming tirahan para hindi naman ako masyadong mahirapan. Kaso, wala, hindi sin. Pero pagdating ko, doon, pag-park ko, tuwan-tuwa ako kasi nasa ibaba si Pastora Sonia at naroon sa may puno ng bayabas, panay ang tingin niya doon sa bayabas kung merong bunga. Di sabi ko, ay salamat at narito ka sa ibaba. Nabasa mo yung message ko? Sabi niya, hindi. Bakit? Ano ba message mo? Sabi ko, salubungin mo ako para tulungan ako pagbubuhat. Pero salamat, narito ka. Sabi niya, hindi ko naman nabasa Narito ko para maghanap ng bunga nitong bayabas. Sa loob-loob ko, anuman yung dahilan, pinababa ka ng ating Panginoon para matulungan mo ako. Now listen na mga kaibigan, maaari sabihin natin, ang OA naman ni Pastor, ang liit-liit na bagay. Pero makinig po kayo, hallelujah, lahat tayo may mga maliliit na bagay. Pwede nating ipagmalaki, ipagpasalamat sa ating Panginoon. Amen? We will never run out of things to thank God for. Listen now, maaaring for some, maaaring sabihin nila, wala talaga, pastor, wala talaga akong makita. Granted, wala kang makita, kundi panay hirap, panay pagsubok yung dumarating sa iyong buhay. But you know what, kahit yung pagsubok mo, kahit yung kahirapan mo, pwede mo ipagpasalamat kay Lord Naalala po ninyo si Job, binabatikos na siya nung kanyang misis. Ang sabi ng misis niya, sumpay mo na yung iyong Diyos, para na sa ganun, mamatay ka na rin. Bakit po? Kasi, mula ulong, talampakan puno na sugat na si Job, may mga sakit siya. Wala na po lahat ng kayamanan nila. Wala na rin yung mga anak nila namatay na. Pero ano po ang sabi ni Job? Huwag ka magsalita ng ganyan, ginang. Doon lamang ba sa karangyaan dapat natin pinasasalamatan ang Diyos? Hindi ba sa lahat ng pagkakataon, maging dito sa kahirapan, dapat natin pinupuri at pinasasalamatan ang Diyos? At sabi po ng Biblia, hindi nagkasala si Job. Makinig po kayo, temporary lang yung kanyang naging kahirapan. Ibinalik ng Diyos lahat nung nawala sa kanya. Dinoble pa. Listen, may purpose yung ating mga kahirapan. They are but blessings in disguise. Dahil po doon sa mga kahirapan, dahil doon sa mga pagsubok ng buhay na yan, tumatatag yung ating mga pananampalataya. Nagiging ganap tayo, walang pagkukulang, na iahanda doon sa mga malalaking pagpapala ni Lord. Amen. Kaya magpuri po tayo, magpasalamat tayo, whatever our situations may be, mga kaibigan. Amen po ba? Now, last, mga kaibigan, para makapagpuri na matagumpay, alalahanin po natin na sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Listen mga kaibigan, alam po natin may mga pagkakataon, even I myself, nahihirapan din po magpuri. Kung magpapakatotoo lamang ang lahat, mauunawa natin, may mga times, ang hirap po talagang magpuri. May mga times, ang hirap pumunta rito sa church. Why? Meron pong nagpapaalala, wala namang mangyayari sa iyo, huwag ka nang pumunta ron. Merong humarang, humaadlang, habang sinusubukan mong umawit kung ano-ano mga kaisipan, mga problema ang inilalagay dyan sa iyong kaisipan. And these are the times, mga kaibigan, we need to remember who is with us. Kasama natin ang Diyos. Ini-empower niya tayo para manambahan, para magpuri sa Kanya. Now, I want you to understand na ang pagpupuri po, ang pananambahan ay isang spiritual na bagay. At kung wala ang Espiritu Santo sa atin, hindi natin magagawa yung bagay na iyon. Bakit po Israel's greatest worshiper si David? Because he was spirit-filled. Gaya nga po na mababasa natin dito, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlan na langis, binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng Espiritu ni Yahweh. At mula noon, sumakanya na ang Espiritu ni Yahweh. Listen now mga kaibigan, you want to understand kung yung Holy Spirit ay nasa sa iyo?
Ang isa po niyang dadalhin, yung spirit of praise and worship. Gaya ng ginawa po niya dito kay David. At tingnan po ninyo mga kaibigan, kung bakit niya hadlangan ng demonyo, kung bakit hadlangan ng demonyo yung ating pagpa-praise, pag-worship. Because palalayasin po natin siya the moment na tayo nakakapag-praise and worship. At sabi po rito, 1 Samuel 16, at tuwing dumarating kay Saul ang masamang espiritu mula sa Diyos, kinukuha ni David ang alpa, tinutugtugan niya ang hari, si Saul naman ay naaaliw, umaalis sa kanya ang masamang espiritu at siya ay gumagaling. Listen mga kaibigan, bakit po may sakit itong taong ito? Bakit depressed itong taong ito? Siya mismo, ito pong si Haring Saul, hindi makapag-praise and worship. Bakit? Kinakailangan pa po niya ipatawag si David para merong tutugtog, may aawit sa kanya. Kasi si David, spirit-filled, siya, demon-filled. Makinig po kayo. Kaya nga po, I say mga kaibigan, hallelujah, doon sa mga pagkakataon po na parang nahihirapan tayo magpuri sa ating Panginoon. Alalahanin mo rin, gaya ni David, sumasayo rin ang presensya ng Espiritu Santo. Dapat nakakapagpuri po tayo. Kaya nga po dito sinasabi ko mga kaibigan, sumasa atin din ang presensya ng Espiritu Santo. Kaya dapat gaya ni David, may kalayaan din po tayong magpuri. Ito po ang sinasabi, hindi ba ninyo alam na kay templo na ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? I want you to understand, lahat po ng mga tumanggap sa ating Panginoong Heso Kristo bilang kanyang Panginoon tagapagligtas, pinadadala ni Lord Jesus yung Holy Spirit. Kaya yung mga bagay na hindi mo dati kayang gawin, yung mga spiritual na gawain, gaya ng manambahan, magpuri, all of a sudden, nagagawa mo na ngayon. Dati, wala kang pakialam doon sa pananalangin, pero ngayon, love na love mo ang manalangin. Dati, wala kang pakialam yung pumunta rito, manambahan, pero ngayon, hallelujah, love na love mo na rin ang manambahan. Kaya ka naririto kasi may Espiritu Santo ka, kaibigan. Amen. Ano po nangyayari? Tingnan ninyo mga kaibigan, para doon sa mga spirit-filled, I do believe ito pong instruction na ito is only for the spirit-filled. Bakit? Ano sabi riyan? Huwag kayong maglalasing sapagat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Sa inyong pag-uusap, gumamit kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Listen na mga kaibigan, para ka magkaroon ng interest doon sa mga espiritual na awitin, kinakailangan sumasayo muna ang Espiritu Santo. Tama po ba mga kaibigan? Sino po rito may kalayaan para umawit na mga espiritual na awitin? Taas ang kamay. Buhay na patutuo yan. Sumasayo ang Espiritu Santo, kaibigan. Amen. And the more revived you are, I'm telling you, lalo kang makakapanambahan, makakapagpuri sa ating Panginoon. I for one, mga kaibigan, aminin ko po sa inyo, may mga pagkakataon, I really struggle maging doon sa personal ko po na pananambahan, doon sa aking personal na pag-awit. Pero for the past 2 months, mga kaibigan, more or so, okay, I really felt the revival, restoration sa aking pong buhay. At ang isa sa mga bagay na napansin ko, dati-rati, isang kanta lang ako eh. Pag ako po ay umaawit, personal, pag madaling araw. Pero ngayon mga kaibigan, 5 kanta na po inaawit ko eh. Hallelujah. At parang nabibitin pa ako, nai-enjoy ko talaga ang umawit sa ating Panginoon. Amen po ba? Yun po ang nangyayari. Kanina nga, muntik ako natapos eh. Pero pinaalalahanan ako ng Holy Spirit, hindi mo pa ako naawitan. Okay? Kasi panay kay Jesus yung aking mga awit eh. Naalala ko nga pala. Kaya umawit pa ako ng isa pa para naman sa Espiritu Santo. Amen po ba? Bakit ko po nagawa iyon? Nerevive kasi ko ng Lord, nerestore ng Panginoon, pinananahanan ng Espiritu Santo. Kaya yung mga spiritual na bagay, buong laya, nagagawa po natin. Magagawa nyo rin mga kaibigan dahil sumasa inyo rin ang Espiritu Santo. Kaya gawin po natin mga kaibigan. Amen po ba? Now, listen na mga kaibigan. Hallelujah. Kaya alam mga kaibigan, may pagkakataon po sa buhay nitong si David na struggle siya doon sa kanyang pananambahan, doon sa kanyang pagpupuri. Kaya alam po siya na struggle. This was the time na siya po ay merong kasalanan. Hindi ko po alam kung nararanasan ninyo.
Doon sa mga pagkakataon na nasa kasalanan kayo, ang hirap umawit sa Panginoon. Ang hirap manalangin sa ating Panginoon. Tama po ba? Yun din yung naranasan niya. Kaya nga I say here, sa mga panahong hindi tayo makapagpuri sa Diyos, malamang na tayo ay nasa kasalanan tulad ni David. Magsisi na upang bumalik ang kanyang presensya at lakas sa pagpupuri at pananambahan. Dito po sa awit 51, ito po yung awit ng pagsisisi ni David. At ang sabi po niya rito, "Do not cast me from your presence or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Listen, bakit po niya sinabi, "Do not cast me from your presence"? Takot po siya kasi pinaalalahanan po siya ni Propetang Nathan doon sa kanyang ginawa. Inasawa po niya, yung may asawa na si Bathsheba, pinapatay pa niya yung asawa ni Bathsheba. Akala niya na itago niya. Listen, wala po nagpapaalala sa kanya, akala niya na itago niya. And I do believe yung mga pagkakataon na yan, maaaring nananalangin siya, maaaring umaawit siya, pero hindi na gaya nung dati na masaya siya. Struggle na po siya. Bakit? Kaya ang sabi niya rito, "Restore to me the joy of your salvation." Maaring di niya na maramdaman yung presensya, yung kagalakan ng Diyos. Maari, oo, nakakapanalangin siya. Kaya lang mababaw. Dama niya hanggang ceiling na lang, hanggang kisame na lang yung kanyang panalangin, yung kanyang pananambahan, yung kanyang pagpupuri. Hindi ko po alam kung nararamdaman din ninyo. Kung meron po mga pagkakataon na parang ganun din ang ating pakiramdam. Umawit naman ako, pero bakit paglabas ko, ang bigat pa rin ang pakiramdam ko? Nagpuri naman ako, nagpasalamat naman ako kanina, pero bakit parang ang bigat-bigat pa rin ng aking pakiramdam? Could it be, kaibigan, dahil hindi po tayo sinasamahan ng ating Panginoon, dala ng kasalanan? Listen mga kaibigan, isa lamang naman po ang dapat nating gawin. Wala pong iba kundi ang magsisi. Kaya nga po nasabi dito sa Gawa chapter 3, 19 and 20, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan at nang sa gayon ay sumapit ang panahon ng pagpapanibagong lakas mula sa Panginoon. Alam po ninyo mga kaibigan, mahal tayo ng ating Panginoon. And this is the reason why kung bakit minsan pinadadama niya yung displeasure niya, hindi siya nalulugod upang nang sa ganon magkaroon po tayo ng tunay na pagsisisi. Kasi kung ang ating pakiramdam lang, parang okay lang kay Lord itong aking ginagawa. Listen, hindi po tayo magsisisi. And then at the end ng ating po mga buhay, impyerno po pala yung ating kakabagsakan. Pero mabuti ang Diyos, mahabagin ang Diyos, may paalala, may conviction, kaya nakakapagsisi tayo, kaya napapanumbalik po tayo ng ating Panginoon. At sa umagang ito, nawa maalala po natin yung paalala doon sa Isaiah 1:18. Ang sabi ng ating Panginoon, "Lumapit kayo, makipagpaliwanagan sa akin, gaano man kapupula ang inyong mga kasalanan, gagawin ko kayong kasing puputi ng niebe." Now, hindi ko po alam kung ano yung mga kasalanan na nagpapahirap sa inyo para makapagpuri, makapanambahan. But I do know, yung banal na dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo, kaya pong linisin kahit pa yung pinakamaruming kasalanan. And the good news is, narito po tayo sa kanyang harapan. Listen now, bakit hindi po tayo magpakumbaba? Bakit hindi po natin kunin yung opportunity para mapatawad, para mapapanumbalik yung ating mga lakas, yung ating mga sigla, nang sa ganoong buong kalayaan po tayo makapagpuri sa Kanya. Lord, maraming po salamat doon sa mercy, forgiveness, tinanggap namin. Salamat po sa kapuspusan ng Espiritu Santo, tinanggap namin. Salamat po, Panginoon, O Lord God, doon sa kakayahan, magpuri, manambahan sa inyo, O Diyos. Salamat doon sa mga pagpapala, tinanggap namin. Doon sa mga pagpapanumbalik, lakas at sigla. Doon sa mga kagalingan, O Lord. Hallelujah, habang nag-aawitan, I do believe may mga pinalaya ka, may mga pinagaling ka, Panginoon, O Lord God. And as we continue to praise you, to worship you, patuloy pa po ninyo kaming palalayain, patuloy pa po ninyo kaming pagagalingin, patuloy ka magbubukas, pintuan ng mga pagpapala sa inyong mga anak, patuloy mo kaming palalakasin, patuloy mo kaming pasisiglahin, dahil mabuti ka, mapagpala ka, makapangyarihan ka, maabagin ka, puno ka ng pag-ibig, puno ka ng kaluwalhatian. We give you back
all the praises, glory, honor, now and forever. Hallelujah! Atin pong isigaw, we love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Father We God. love you, Father. Hallelujah. Let us continue to praise and worship the Lord, mga kaibigan. Amen. Oh, we continue to praise you, oh God. We continue to lift you up. Hallelujah. Clap your hand, church. Lift you up, you were riding on our praise. Be strong over everything, you were seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and it's changing atmosphere. We're not stopping now, everybody sing now. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up, let's shout His name over us. As we praise, for I can feel the change. As your presence now in me. Hear the sound of the broken chains. Bring the thoughts I keep it. This is prophetic. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and the changing atmosphere. We got something now, everybody singing out. I am free. Turn it up, then sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shout His name over us. Turn it up, then sound of praise. Make it louder than any other. Lifting up and shout His name over us. Come on, church. Patuloy mo itaas ang iyong mga kamay para sa ating Panginoon. Our praise goes up, your rain comes down. Praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Shout of praise. Praise goes up, your rain comes down. Our 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 praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory entering. You were riding on that praise. Oh, turn it up, big sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Oh, turn it up, big sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name. Let His praise resound every night.
Father, sabay-sabay po natin awitin. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound.